Muli pong tumayo ang kapulungan, tanda sa paggalang ng pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Romans, chapter 8, verse 18 hanggang 30. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang siyang nilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang siyang nilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang isang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang isang nilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak sa Diyos, ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit, iyon ay matatawag na pag-asa. Hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa kung tayo'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Diba? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu na magitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nagkakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang mga anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili na niyon, panguna, ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagidan ng kanyang kaluwalhatian. Makaupo na po ang kapulungan. Ang tatalakayin po natin ay ang dakilang araw ng Panginoon bilang 32. At ito po ay may pamagat, renewed in the image of Christ. At sa Tagalog po, binago ayon sa larawan ni Kristo. Ito po ay hinango mula sa sermon na ginawa ni Dr. Raven Bredeno. At ito po ay ating mapapakinggan ngayong hapon. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kapag may isang taong nag-restore ng lumang kotse, gusto niyang ibalik ito sa dating itsura. At kondisyon ito, halimbawa isang kotse noong taong 1965, nakalawangin, luma, at maraming sira. Kung gusto niyang ibalik ito na parang bagong-bago, hahanapin niya ang dating manual at mga pyesa para masigurong ang lahat ay ayon sa orihinal na disenyo. Hindi niya basta lalagyan ng ibang makina o babaguhin ang katawan nito. Ang gusto niya ay maibalik ito ayon sa orihinal na disenyo ng gumawa.
Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Araw-araw, binabago niya tayo. Ang mga kalawang ng kasalanan ay unti-unting inaalis. Ang mga maling ugali ay pinapalitan ng mga bagong katangian na naayon sa Diyos. Ito po ang sinasabi at natawag ng katekismo, the dying of the old nature and the coming to life of the new. Yun po ay makita sa question and answer number 88. At habang tayo ay pinababanal ng Espiritu, hindi ito basta pagbabago na walang direksyon. May malinaw na layunin ang Diyos. Tayo ay hinuhubog ayon sa larawan ni Kristo. At ang sinasabi ng araw na Panginoon bilang 32, Christ, having redeemed us by His blood, also renews us by His Holy Spirit to be His image. Mahabang proseso ito. Buong buhay natin. Pero ang magandang bagay ay unti-unti tayong nagiging katulad ni Kristo. Kaya ito ang ating pag-aaral sa hapong ito. You are being renewed in the image of Christ. Ito po ang 3 puntos. Number 1, a shaping of your life according to Christ. Second, a thanksgiving to God through Christ. And the third, a winning of others for Christ. Atin pong isa-isahin. A shaping of your life according to Christ. Isa sa mahalagang itinuturo ng Biblia ay ang ating union with Christ. Ang ating pagkakaisa kay Kristo. Kapag tayo ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, tinitingnan tayo ng Diyos bilang mga taong kay Kristo. Dahil sa Kanya, tayo ay itinuturing na matuwid, banal, minamahal ng mga anak. Pero kung tayo ay kay Kristo, may bunga iyon. Hindi lamang tayo iniligtas. Binabago rin tayo. Dahil tayo ay kay Kristo. Nais ng Diyos na maging katulad tayo ni Kristo. Atin pong tingnan ang Romans chapter 8, 28, verse 29. Ang sabi po sa verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Minsan ay hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay. May sakit, problema, kabiguan, at mga bagay na masasakit. Pero alam natin na ang Diyos ay may mabuting layunin. At ano ang layunin niya? Ito po ang sinasabi sa verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yan ang malalaking layunin ng Diyos para sa atin. Maging katulad tayo ni Kristo. Hindi sinabi ng Diyos na ang goal ay maging pinakamagandang version ng sarili natin. Dahil kung ang tunay na ako ay makasarili, mapagmataas, madaling magalit, o ayaw magpatawad, hindi iyon ayon sa nais ng Diyos. Ang gusto niya ay magiging katulad tayo ni Kristo. Isipin natin na tayo ay inampon ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Dahil sa ginawa ni Jesus, tinanggap niya ang Kanyang pamilya.
At ang sinasabi ng Hebreo, Kabanata 2, talatang 11, Jesus is not ashamed to call us brothers. Kung gayon, gusto ng Ama na makita sa atin ang family resemblance. Gusto niya makita sa atin ang pagkakahawig ng kanyang anak. Si Kristo ang ating pattern. At sinasabi po ng Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God. At sa John chapter 1 verse 18, ipinakita ni Jesus kung sino ang Ama. Kung kaya gusto nating malaman kung paano dapat mamuhay, tumingin tayo kay Kristo. Tulad lamang ito ng parang isang estudyante na gumuguhit ng portrait. Hindi siya maaaring tumingin sa ibang lugar at saka umasa sa magiging tama ang drawing niya. Kailangan niyang ipagpatuloy na tingnan ang larawan. Ganoon din po tayo. Kung nais nating maging katulad ni Kristo, kailangan nating patuloy na tumingin kay Kristo. Paano po natin dapat tingnan si Kristo? Una, kung paano siya namuhay. Pangalawa, kung paano siya nagtiwala sa Ama. Pangatlo, kung paano siya nakitungo sa mga tao. Pang-apat, kung paano siya magtiis. At panglima, kung paano siya nagpakita ng pag-ibig at pagsunod. Sinabi rin ni Jesus, follow me. Sabi sa 1 John chapter 6 verse 6, He who says he abides in Christ ought to walk just as Jesus walked. Paano kaya tayo makakalakad ng lakad na tulad ni Kristo? Dapat nakita natin kung paano nagpapakababa si Kristo. Nagpakababa si Kristo. Nakita dapat natin na siya ay maawain. Nakita natin dapat na siya ay mapagmahal. Nakita natin dapat siya ay masunurin. At dapat ganoon din po tayo. Pero tandaan natin, hindi lamang halimbawa si Kristo. Tandaan po natin na siya ang ating tagapagligtas. Sabi ng Katesismo, sa question and answer 86, redeem us by His blood. At dahil tinubusan niya tayo, nirenew din niya tayo. Paano? To be His image. Makikita natin ito sa Philippians chapter 2. At sinabi ni Paul, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Verse 5. Si Jesus ay nagpakumbaba. Siya na Panginoon ay naging lingkod at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At gayon din sinabi uli ni Paul, let nothing be done out of service, ambition, or vain conceit, but in lowliness, let each esteem others better than himself. Sa verse 3. Makikita natin ang ganitong humility sa 1:13. Sa Last Supper, hinubad ni Jesus ang kanyang damit. Kumuha ng tuwalya at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Yan ginagawa sa dating ating pilgrims na iglesia. Isipin natin iyon. Ang mga paa ay marumi at malikabok. At ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng isang mababang lingkod. Pero yun po ay ginawa ni Jesus. Nung tumutol si Pedro,
Sinabi sa verse 14, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Ito ang pattern ni Kristo. Magpakumbaba at maglingkod. Kaya ang pagiging katulad ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa alam natin sa Biblia. Makikita ito sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Sa bahay. Handa po ba tayo magparaya? Kapag may argumento, kailangan ba nating palaging patunayan na tayo ang tama? Kapag may nagkamali sa atin, kaya po ba nating magpatawad? Kapag may nangangailangan ng tulong, handa po ba tayong magbigay ng oras? Sa iglesia, handa ba tayong maglingkod kahit hindi tayo napapansin? Sa trabaho, handa ba tayong gumawa ng mabuti kahit walang pumupuri? Ito ang humility na ipinakita ni Kristo. Minsan po kasi kailangan isuko natin ang oras natin. Minsan kailangan isuko ang pride natin. Minsan, kailangan nating bitawan ang sariling opinyon. Pero kapag ginagawa natin iyon, mas nakikita ang larawan ni Kristo sa atin. At ito po ang sinasabi sa aklat ng Juan, verse 13, chapter 13, verse 17. If you know these things, blessed are you if you do them. At sabi din ni Paul sa 2 Corinthians 3:18, we all are being changed into His likeness from one degree of glory to another. Unti-unti tayong binabago upang maging katulad niya. Parang magkapatid. Nakita na po kayo magkapatid na magkamukha? Minsan may nakikita tayong tao at sinasabi natin, parang may kamukha ka. Pagkatapos, nakita natin ang kapatid niya at malinaw masasabi, magkapatid pala sila. Ganon din sana tayo. Kapag nakikita tayo ng mga tao, sana ay may makita silang kaunting pagkakahawi kay Kristo. Sa ating humility, love, patience, and service. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Kapag ba ako ay tinitingnan ng tao, nakikita ba nila si Kristo sa aking buhay? Ikalwa po, a thanksgiving to God through Christ. May magandang sinabi tungkol sa pagiging thankful. If what you think you have is greater than what you think you deserve, that's where thankfulness comes from. If what you think you deserve is greater than what you have, that's where bitterness comes from. Napakatotoo nito. Madalas iniisip natin na may karapatan tayo sa maraming bagay. Ano-ano po yun? Dapat ba akong maging masaya? Dapat ba akong maging komportable? Dapat ba akong magkaroon ng magandang buhay? At kapag hindi natin nakuha ang gusto natin, nagiging bitter tayo. Pero ang pagiging ungrateful ay hindi simpleng kawalan ng manners. Kasalanan ito laban sa Diyos. Tinanong sa question 87, can those be saved who do not turn to God from their ungrateful and impenitent walk of life? Ang sagot, by no means. Dahil gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay magpasalamat. Marami tayong dahilan para magpasalamat. Maaari tayong magpasalamat sa pamilya, trabaho, kalusugan,
pag-aaral, pagkain at buhay. Pero higit sa lahat, may isang regalo na nagbibigay ng halaga sa lahat ng iba, pang pagpapala. Sino po yun? Si Kristo. Si Kristo ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 20, give thanks always for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. At sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks for this, the will of God in Christ for you. Bakit tayo dapat maging thankful? Bakit po kaya? Dahil kung alam natin kung gaano tayo kasama dahil sa kasalanan, maunawaan natin kung gaano kalaki ang biyayang natanggap natin kay Kristo. Ang nararapat sa atin ay kaparusahan. Pero ang binigay sa atin ng Diyos, kaligtasan kay Kristo. Kaya ang tanong ng katekismo, why must we yet do good works? Ang sagot, so that with our whole life we may show ourselves thankful to God and He may praise by us. Question and answer 86. Ang buong buhay natin ay dapat maging pasasalamat sa Diyos. At si Jesus mismo ang ating halimbawa. Una, nagpasalamat siya sa Ama. Pangalawa, nagpapasalamat siya para sa pagkain. At ang ikatlo, nagpapasalamat siya sa mga pagpapalang ipinakita ng Diyos. Kaya kung tayo ay tunay na hinuhubog ayon kay Kristo, dapat makita rin sa atin ang pagiging mapagpasalamat. Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang kapag maganda ang nangyayari, kundi sa ordinaryong araw. Una, saan? Kapag ikaw ay nasa trabaho, sa bahay, sa problema, sa panahon ng paghihintay, sa panahon ng pagsubok. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Nagpapasalamat ba ako sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Nakikita ko ba kung gano'ng kalaki ang biyayang mayroon ako kay Kristo? Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At ang pangatlo po, ito bang huling, a willing of others for Christ. Balikan natin ang taong nag-restore ng kanyang classic car. Kapag natapos na niya itong ayusin, madalas ay nilalagay niya lamang ito sa garahe. Bakit? Kasi ayaw niyang maulanan. Ayaw niyang maarawan ng matindi. Ayaw niyang madumihan. Kaya nakatakip lamang ito. Minsan, ganoon din tayo bilang mga Kristiyano. Parang gusto nating itago ang ginagawa ng Diyos sa buhay sa atin. Ayaw nating may pag-uusap sa mga kapitbahay. Ayaw nating magkaroon ng mahirap na konversasyon sa trabaho. Pero hindi yon ang layunin ng Diyos. Dapat makita ng ibang tao ang pagbabago ni Kristo sa atin. Makita nila ito sa paraan ng pakikitungo natin, sa paraan ng pagharap natin sa problema, sa kapayapaan na meron tayo kahit may pagsubok, sa paraan ng pakikitungo natin sa pamilya,
sa mga bagay na mahalaga sa atin at maging sa mga bagay na pinag-uusapan natin. Ang sabi po ng Katekismo, sa question and answer number 86, so that by our godly walk in life, we may win our neighbors for Christ. At sinabi ni Jesus sa John chapter 13, by this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yun po sabi ng verse 35. Ang pag-ibig ang dapat maging tanda natin bilang mga alagad ni Kristo. Kapag nakita ng mga tao na marunong tayong magmahal, magpatawad, magparaya, at maglingkod, nakikita nila ang epekto ng biyaya ni Kristo sa ating buhay. At maaaring gamitin iyon ng Diyos upang maakay ang iba kay Kristo. Pero higit sa lahat, may isang bagay na tiyak. Kapag namumuhay tayo para kay Kristo, ang Diyos ay naluluwalhati. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Hindi upang maligtas tayo, kundi dahil ligtas na tayo kay Kristo. Hindi para makuha ang pabor ng Diyos, kundi dahil tinanggap na natin ang kanyang biyaya. Hindi para sa ating sariling pangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagsimula sa Diyos, nagtatapos sa Diyos. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nagbigay ng banal na Espiritu. Siya ang nagpatuloy na nagbabago sa atin. At siya ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri. At sa ating pong pagwawakas, mga minamahal na kapatid, may panibagong linggo na naman sa harapan natin. Babalik tayo sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, pamilya, at ibang-ibang responsibilidad. At doon natin makikita kung tunay bang gumagawa ang Diyos sa atin. Kaya tandaan po natin, tayo ay nirenew ayon sa larawan ni Kristo. Kaya anong dapat gawin? Dapat tumingin tayo kay Kristo. Mamuhay tayo tulad ni Kristo. Maglingkod tayo tulad ni Kristo. Magpasalamat tayo sa pamamagitan ni Kristo. At ipakita natin si Kristo ang mga taong nakapaligid sa atin at huwag nating kalimutan, hindi natin ito ginagawa sa sarili nating lakas. Ang banal na Espiritu ang gumagawa sa atin. Araw-araw, unti-unti na tayong binabago. Unti-unti niyang inaalis ang mga bagay na hindi ayon kay Kristo. At unti-unti niya tayong hinuhubog upang maging katulad ng ating tagapagligtas. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba sa buhay ko, sa buhay mo, ang larawan ni Kristo? Sa bahay, nakikita ba si Kristo sa pakikitungo mo sa pamilya? Sa trabaho, nakikita ba si Kristo sa paraan ng pagtatrabaho ko? Sa church, nakikita ba si Kristo sa paraan ng paglilingkod ko? Kapag may conflict, nakikita ba si Kristo sa paraan ng pagpapatawad ko? Kapag may blessing, nagpapasalamat ba ako? At kapag nakikita ako ng ibang tao, may nakikita ba silang kahit kaunting pagkakahawig kay Kristo? Mga kapatid, gamitin nawa tayo ng Diyos sa darating na linggo
bilang kanyang mapagpakumbabang mga lingkod upang parangalan ang kanyang pangalan. Gaya ng sinabi ni Paul, whatever you do in word of deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. At sinabi ng Panginoong Hesus, by this all men will know that you are His disciples if you have love for one another. Nawa sa ating buhay ay makita ang larawan ni Kristo. At sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos lamang ang tumanggap ng lahat ng kalwalhatian, karangalan, pasasalamat at papuri. Amen. Tayo po saglit na tumugot ng langit. Aming banal na Diyos, maraming salamat po sa hapong ito, sapagkat minsan pa, Panginoon, itinuro mo, Panginoon, ang mga aral tungkol po, Panginoon, sa pagiging katulad mo. Nawa, O Diyos, hindi lamang po sa loob ng iglesyang ito, kundi paglabas namin sa iglesyang ito, sa aming tahanan, sa aming pakikisalamuha, ay makita ka, Panginoon, kahit nakatiting man lang na katulad mo. Ama, maraming salamat po, naway ang mangyari ang iyong kalooban at hindi aming kalooban. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.